Mercy TV Production. Your only island TV channel. For this opportunity, we did not just learn new things but gained a lot of insightfuls or realization. And it is very truly also especially in the time of Lenten season and Ramadan season. So maraming salamat po and congratulations. Marami din po ako natutunan at magpakapareho lang po ang paniniwala natin bilang isang Muslim at Christian dito sa Interfaith Dialogue. The understanding of mercy and forgiveness, it does not mean excusing the wrongdoing but choosing to move forward without holding on into bitterness. Maganda po ang topic ng modesty and fasting at natutunan ko na di lang naman ang Muslim ang nagpa-fasting and of course the Christian. Sa kabuuan, kailangan lang natin magrespeto sa isa't isa. So, ayun po. So, yun po yung some of the reflection and masabi po during the open forum during the previous sessions po. So, for now, let's hear for an inspirational message of our City Mayor, City Janitor Rabin Hataman. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Buenas tardes. Magandang hapon. Kami ho ay natutuwa na nandito kayo. Yung iba ata pabalik-balik na no? Dahil sa gusto nating maraming maabot itong ating Interfaith Dialogue Series, no? Ang suggestion ng ating mga organizers, bawat lecture, iba-iba. Pero sabi niya, pero ma'am, yung iba gustong mag-attend ulit. Sige, okay na, go. Magandang problema yan. Ma'am, problema tayo kung wala nang gustong mag-attend. Di ba? Ma'am, problema tayo kung pagkatapos mag-attend, ay, ayoko na, hindi man maganda yon. Pero pag sinabi nila, pwede ba kaming bumalik? Alhamdulillah, nagpapasalamat tayo. Ibig sabihin, no, yung ating intention, no, inshallah, ay natutupad. No? Kasi gusto natin magkaroon, hindi kasi, ito ho kasi yung gusto natin sanang hingin, kaya natin ginagawa to. Pag sinabi ho kasi natin interfaith, no, dapat hindi yung nagsasama-sama lang, no, parang hanggang picture-picture lang, masabi lang, may Muslim, may Christian, may basta interfaith na yan. Gusto natin ng mas malalim na pagkakaunawaan. Gusto natin na hindi lang yung tolerance, yung, ay sige lang kasi yan ang paniniwala nila, hayaan na lang natin. Pero, meron pa rin tayong mga, syempre, kanya-kanyang yan, kung ano yung faith mo, kung ano yung religion mo, talagang yun yung pinaniniwalaan mo. Pero, hindi naman nangangahulugan na kukutsain mo yung paniniwala ng iba. No? At magiging posible lang yun kung alam natin ano yung pinanggagalingan ng mga paniniwala natin. Pwedeng, syempre, hindi tayo mag-a-agree sa lahat ng bagay. Kaya nga, di sana iisa na lang ang relihiyon nating lahat, di ba? Meron talaga tayong pagkakaiba. At sa interfaith, dapat pinag-uusapan din yung pagkakaiba natin. Hindi pwedeng goody-goody lang, hindi pwedeng vibes-vibes lang, no? So, kasi, pwede kasing, hindi yan ang paniniwala namin sa amin ganito. Pero dahil naintindihan mo, no, hindi mo kukutsain, hindi mo pagtatawanan, hindi mo, alam mo yon, magiging dahilan para pag-awayan. So, yun ho ang aming, lalo na sa Isabela City na sinasabi nga nating multicultural, multi-religious, no? Ang society natin, ang community natin.
napakahalaga ho na nagkakaintindihan tayo. Sana nga, sabi ko, dapat kahit sa mga schools, sister, no, sana may ganito sa mga schools, sa mga, kabataan pa lang. Dapat ako ho kasi, lagi ko naman itong sinasabi, no, na lumaki ako sa isang, alhamdulillah, pinanganak akong Muslim, lumaki ako sa isang Muslim na pamilya at komunidad, pero at the same time, nag-aral ako sa Claret, kaya exposed din ako sa paniniwala ng Roman Catholic, no? At tingin ko nag-contribute 'yon. Nag-contribute 'yon sa medyo masasabi nating lawak ng aking pag-intindi ng aking pananaw, no? So, ayun, etong different series na to, ito ho talaga ang pinaka-paborito ko. Paborito ko rin naman lahat, alhamdulillah. Pero ito talagang in-insist ko na women in the Holy Scriptures or women according to the different religions. Kasi matagal na rin ho ako sa interfaith work, no? Nagsimula ho ako bilang sa grupo pa ni na Father Angel Calvo, no? Si Father Di Ambra ng sila. Oo. So, yan ho yung mga medyo naririnig-dinig ko dati. So, isa sa mga na-encounter ko na magandang pag-usapan pagdating sa interfaith ay yung kababaihan. Kasi kami ho sa Islam, meron nung sinasabi na andito yung ating mga religious leaders, i-correct niyo po ako kung mali ako. Nagkukunwari lang ho akong nagkukunwari lang ho akong knowledgeable. Meron akong na-encounter ho na talagang it really struck me na sinabi daw ho, it was I think a hadith na sinabi ho ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong 4, sa iba 5, pero mas common na nakikita ko yung 4. Merong 4 na kababaihan who were promised paradise. Di ba? Ha? Ayun. So, and then syempre, bilang Muslim, nung nabasa ko yun, ine-expect ko lahat ng papangalanan ay puro mga Muslim. I mean, syempre kami ho kasi we believe lahat naman Muslim mula pa ho sa time ni Adam, no, alayhi salam and all. Pero ang ine-expect kong sabihin niya ay yung mga nung time na niya, nung dinala niya, ni-reintroduce ho niya yung Islam. Pero nagulat ako na dun sa 4, meron from the Christian, no, yung nasa Christian din na paniniwala. At meron din sa time po ni Moses or sa paniniwala naman ng mga Jew. Tama ba? Tama ako. Na nasa paniniwala nila. So, 4 po yun. Yung asawa ni, si Khadija, and then of course yung anak niya, si Fatima, and then asawa ni Pharaoh, di ba? Asawa ni Pharaoh nung time ni Moses. Si Asia. Tama. And of course, si Mary. Mother Mary. Di ba? So, nagulat ako na ganun pala. And for me, it spoke of gaano kahalaga yung women sa lahat ho ng paniniwalang ito. Diba? Na kinikilala siya and in fact, promise nga sila, no? Siyempre lahat tayo hindi natin alam kung makakapasok tayo sa paraiso. Kahit ano pang bait natin or buti natin sa mundo, no one is guaranteed na tatanggapin sa paraiso. Pero mismo hong ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na itong 4 na ito, they are promised paradise. Diba? And it fills me with so much tawag ba dyan? Sobra akong na-amaze na
etong mga kababaihan na ito ay present, ay nanggaling sa iba't ibang paniniwala. No? Meron hinahanap ko, sabi ko kay Mendry, hindi ako ready magsalita kasi may sinesearch pa ako. Yung ating dalawang mga religious experts na nandito, o sige, medyo mas angat. O sige, yun na lang. Mas angat yung kaalaman ninyo kaysa sa amin. Oo. Meron din sinabi na nasa Pillars of Islam to eh. Ay, 5 pillars. Yung may dalawa lang na nilalang ang hindi nalapitan ni Shaitan. Tama yon? Sino yon? Nabi Isa, si Jesus Christ, at si Virgin Mary. Imagine, nasa Quran ba ito nilagay or hadith? Oo, 'di ba? Ang galing. Ayun. 'Di ba? So nakaka-amaze na yung dalawa si Nabi Isa kasi alayhi salam, mostly po talaga yan sa Quran, whenever he is referred to, hindi lang yan sasabihing Prophet Isa. Meron talagang Isa, son of Mary. No, laging apelido na niya yon. Laging apelido na niya yon na anak siya ni Maryam, anak siya ni Mary. So that also for me is a very very clear na pagpapahalaga ng Islam doon sa katauhan ni Maryam, ni Mary. So, yon. And then lastly, gusto ko rin lang i-share na isa rin ho sa pinaka-favorite ko na character sa Islam ay, anong ang totoo niyang pangalan? Pero kilala siya bilang Ammara. Oo. Siya yung actually pinangalanan ko yung isang anak ko na Umara. after her, no? Ano ho siya? She is known as the shield of the prophet in the Battle of Uhud. Yung Battle of Uhud, ito yung nag-retreat, no? Maraming nag-retreat kasi muntik na silang matalo, yung mga Muslim po. So, si Ammara, pumunta siya doon, although talagang warrior na siya, kaya si Umara ko medyo warrior ang pagkatao. Oo. Very strong. Mismo si Mujib ay takot sa kanya. Pero nung battle na yon, she was there kasi syempre para maging first aid, para magbigay ng water and all. Pero nung nagre-retreat na, marami nang nagre-retreat sa mga Muslim, bigla na lang siyang gumamit nung kanyang armor, kumuha siya ng sword, at sumama siya sa war, sa digmaan. And mismo yung prophet ang nagsabi na kahit saan siya tumingin, sa kaliwa o sa kasi alam ko na tamaan ang prophet sa battle na to eh. So may sugat na siya. Sabi niya kahit saan siya tumingin, sa kanan o sa kaliwa, si Ammara ang nakikita niya na nagpo-protect sa kanya. O, di ba? So, oo, hanggang sa nadala siya sa safe na lugar. Di ba? So, yun ho si Ammara. And, medyo, din siya, may ano bang tawag dyan? Ano bang tawag dyan? May pagka-outspoken din siya. Kasi siya yung may isang ganito, pagtitipon-tipon din. Tinanong ho niya ang Nabi na ano din ho siya.
She is a religious scholar. She is learned in the Quran and the Hadith. And then, may tinanong ho niya, so di ba, ang prophet na to pero hindi niya pinipigilan ng mga kababaihan kung may gustong itanong. So, nagtanong itong si Amara na bakit sabi niya, parang laging nababanggit ang mga kalalakihan sa mga usapin tungkol sa Islam. Bakit parang ganon? Sabi niya, puro lalaki or karamihan lalaki. So, her question was answered with a revelation. Diba? So, imagine niyo yun para sa atin, no, na dahil dun sa tanong niya, nagbaba ng revelation ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ho, lumabas yung sinasabi na, verily, the Muslims, men and women, the believers, men and women, the men and women who are obedient, the men and women who are truthful, the men and the women who are patient, the men and the women who are humble, the men and the women who give sadaqah, the men and the women who observe fast, the men and the women who guard their chastity, and the men and the women who remember Allah much with their hearts and tongues. Allah has prepared for them forgiveness and a great reward. That is Holy Quran 33, verse 35. Diba? So talagang dahil dun sa tanong niya, nagbaba ng revelation na wala na talagang question na pareho kayong magkaka-reward, equal kayo sa lahat ng bagay. So, dahil sa nakilala ko siya at nabasa ko siya, alhamdulillah, I named one of my daughters after her. Ganun daw po kasi, dapat daw po kasi, binibigyan natin ng magandang pangalan ng ating mga anak. Kwento ko, Jed, yung sinabi mo kagabi. Pwede kong ikwento? Okay. Inikwanin ni patumtum ha, kita niyo mga inimaas, magdihilngan ha mga anak taniyo. Tawa kami ng tawa. Alhamdulillah po kasi ngayon, after Tarawi, meron ho kaming konting class no ni Sir Jed. Siya po yung nagtuturo sa amin. So, napunta kami doon kay Abu Lahab. So, ang sabi niya, yung magbigay ka ng pangalan, yung abd, no? Ang ibig sabihin ay slave or alipin. So, sabi niya, minsan nagbibigay tayo ng pangalan, nilalagyan natin ng abd, tapos yung karugtong, hindi na natin alam ano ang meaning. Pagka ganon, ibig sabihin, abd blank, alipin ng ganito. Kaya pag sinabing Abdullah, alipin ni Allah. Ganon. Pag sinabing, so sabi niya, paano kung sinabi mong abd, kaya kumakain kami ng turon habang nagkaklase. Hindi mo sabi niya alam, dahil lang nagustuhan mo, sinabi mong abd turon. O di ba, di alipin ng turon. Di ba? Or ano ba, abd TikTok. O alipin ng TikTok. O di ba? So mahalaga na naiintindihan natin yung mga pinaggagawa at sinasabi natin. Pero yun lang, paalala, let us give our children the best names because inshallah, kung pahintulutan tayo ni Allah, ibibigay sa kanila ano yung katangian ng pangalan na yon. Ako ho, ang pinanggalingan ay Jalila. Nagkulang lang ako ng isang letter. Pero si Ustad Salim Sanihin ang nagpangalan sa akin. Na nanggaling ho sa Jalil, which is benevolent. O, diba? Oo. So, benevolent or ano nga yung isa? Ganon. Benevolent. No? Or majesty. Parang ganon. Majestic or Her Majesty. So, yun ho ang
Inshallah, pinanggalingan. Your Highness. Oo. So yun, si Ustad Salim Sanihin ho ang nagbigay ng pangalan ko. So nagpapasalamat ako sa kanya. So yun, alhamdulillah, sana marami ho tayong natutunan, hindi lang sa lecture ngayon. Nagpapasalamat ako sa mga nandito, mga kap na nandito ho. Thank you for joining us. Oo. Sana kahit hindi Ramadan, pagpatuloy natin. Sister, no? Oo, punta tayo sa mga schools. Eto na naman, gusto mo lang magsalita eh. Hindi. So, gawin natin. Para pag sinabi natin ang Isabela Basilan ay isang multicultural and multi-religious community, no? Nagkakaintindihan tayo at malalim yung pinagsasamahan natin at kakaintindihan natin. So yun lamang ho, maraming salamat. Uno ba incorrect? Ramadan Mubarak? Ramadan Mubarak, ayan. Ramadan Mubarak po. Malapit na, no? Parang nakakalungkot na magtatapos na. Babalik na naman tayo sa mga ugali natin. Sana hindi. Sana hindi. Kung ano yung mga, kung mabait tayo ngayon, inshallah, mas mabait pa tayo sa mga darating na panahon. Maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you so much, Mayor. So, for now po, for the open the forum, may I call on po Sir Mujahid Kosain, the Assistant Treasurer. Yes po. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat. O dito na lang ako kasi parang okay, dito na po ako. Ayan, so for the third time, no? Third na ba? So pangatlong beses na nandito naman po tayo at masayang-masaya po kami kasi among the audience, may nakikita po kami na, yun nga, sabi nga ni Ma'am Dada, ni Ma'am Mendry na may mga gustong sumali ng mga paulit-ulit. Alhamdulillah na sa umpisa, in-expect namin na hindi masyadong marami, pero napupuno po namin yung venue. So, mashallah. And of course, we have established, no, narinig natin yung ating mga guest speakers, no, nagbigay sa atin ng kahalagahan ng mga kababaihan sa Islam at sa Christianity. Kung meron nga tayong nahanap na of Jewish faith, kung may Jew ba dito, sana in-invite na namin. So kung may kilala kayo, we would like to invite them and be part of our interfaith dialogue. So, ayan, bago ako magbigay ng final reflection and summary of our activity, gusto naming i-open, no? We would like to open the floor for questions, comments, reaction. May mga gusto ba mag-share? No? Gusto ba magtanong? So, baka po merong mga gustong magtanong, pwede po tayong magtaas ng kamay or pwedeng isulat sa papel at para mabasa namin. Pwede rin mag-share. Ayun. Gusto niyo po ba mag-share, ma'am? Ayun, si ma'am. Dito po tayo mag-share. Bigyan. Pakilala po tayo at kung pwede kung taga saan. Good afternoon to our Mayor City Jaliat Turabin, sa mga speaker, sa lahat ng nandito ngayon, katulad sa mga farmers. Ako nga pala si Maribit Donton and Hambre, taga sa Santa Barbara Islander Farmer. Ang aking i-share ngayon ay first, para sa akin, pareho lang lahat ang mga stories, but iba lang ang paraan ng prayers tulad ng oras. Sa Christian, so iba-iba din no, kung halimbawa sa Muslim, so 6 o'clock at 3 beses, no? 5 times. So sa amin din mga Christian, hindi naman ibig sabihin na every Sunday lang. So
kung gusto natin kung gusto natin sa ating puso na kahit anong oras, second, yung pag-prayers, hindi lang na meron tayong problema, yun lang ang tumatawag tayo sa Panginoon kung may problema lang. So, hindi ganon. Iba-iba, ang Muslim at saka Christian ay pantay-pantay ang ating mga paniniwala o ang ating pananampalataya. At sa married ay magkaiba dahil sa Muslim ay pwede mag-asawa ng kahit ilan. Kung Po. Apat lang. kung kaya no, kung kaya. So kung sa Christian, kung halimbawa mag-asawa lang isa, so hindi na siya pwede mag-asawa kung hindi yung divorce lang ang pwede. Hindi siya pwede na mag-asawa ulit. Yan ang sa Christian. Ngayon, Lenten season na at Ramadan, kailangan tayo ay magkaisa, mapagmahal, mapagbigay, at higit sa lahat, to forgive and ask forgiveness. So, para sa atin lahat, no, God is always in the center of our family kasi si God ang siya ang protection sa ating lahat, siya ang nag-guide. So, kung ngayon, masaya ako dahil nagkaroon ako ng iba't ibang mga idea o nagkaroon ako ng lakas na loob ngayon na magsalita. So, masaya talaga ako ngayon kasi sa Interfaith Dialogue Series, nagkaroon ako ng masaya ako kasi iba-iba ang halimbawa ang Women's of the Holy Spirit. So, sabi nila ang kababaihan. So, at saka yung yung babae at saka lalaki. So, ang babae ay pwede rin gumagawa ng trabaho ng lalaki sa ngayon. Kasi noon, sa babae lang. Pero ngayon, ang mga babae, pwede na tayo magiging, yung trabaho ng lalaki, pwede na rin ang babae ngayon. Yun ang ko. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat po. So, may realization si ma'am. Okay. Okay, sige po. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po, Mayor. Siguro. Stay put lang po kayo dyan lahat. Para masama sa picture. Okay.
Ito na, okay na, okay na. Okay, adjust na lang. Thank you very much po. Okay, so may gusto pa pong magtanong. Sa mga kalalakihan, dahil may mga kalalakihan dito. Ayun, si Sir. Gusto mag-ask? Mag-share, okay. Yung mic, Magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo sa una po, nagpapasalamat ako sa Diyos no nagkaroon tayo ng gathering. Nagkaroon tayo ng lalong-lalo sa nag-organize no ng ganitong event and lalong-lalo na din sa mga nasa presidential table para sa akin no mga high caliber personalities na meron tayo diyan sa harap. Actually, nagkaroon po ako ng benefits. Sabi niyo, benefits, ano ba yung nakuha ko dito? Ano ba yung natutunan ko dito? So, sorry, hindi ko nasulat sa kwan. Wala po akong ballpen kanina. Pero nilagay ko na lang po sa phone ko. Actually, nagkaroon po ako ng benefits. Ano po? Tatlo lang po yung mga, siguro sa ngayon, tatlo lang po. Una, nagkaroon po ako ng increase of understanding. Kanina po nakikinig po ako sa mga speaker or sa mga nagsalita kanina. So, bakit po ba nag-increase yung understanding? Dahil kapag ka po hindi ko narinig yung mga speaker na nagsasalita, is hindi po ganun yung pananaw, hindi po ganun yung tingin ko. Pero since nakinig at narinig ko po na galing sa inyo, is nag-increase. Just like for example, kanina is about sa bail. Minsan, kapag wala po talaga tayong kalam-alam, bakit ba sila magbebelo? Saan ba yan? Ano ba yung basehan nila para mag-bail pa sila? So maraming salamat at na-explain po sa atin yan. Kanina, dun sa Seven Adventist, na-mention din kung di ba nagkaroon po sila ng parang department, yung parang ganun po ba yun, ma'am? So tapos meron doon isang kinuha na nila is yung nabanggit niyo ma'am kanina si Dorcas, no? So, Tabitha. opo, so Dorcas. So ako wala po akong kalam-alam. So bakit, ano ba si Dorcas? Bakit mo ba yan? Sino ba yan sa inyo? Bakit mo ba pinagmamalaki yan sa amin? So in that moment, diniscuss mo, may guide po pa talaga. At bakit po ba yun ang nire-respeto at mataas po talaga yung tingin nyo kay Dorcas? So maraming salamat po, na-enlightened ako doon. So, at yun po ay pwede ko din talagang i-share, no? Sa kahit kanino man. So, nag-increase. And nagkaroon po ng breakdown of misconceptions or interpretation sa akin. So, yun po sa increase of understanding. So, second is, nagkaroon po ako ng personal growth. Ano po yung personal growth? So, sinulat ko po dito is develop empathy. No? Yung tipong, ay, kaya pala sila nagkakaroon ng ganitong event. So kasi nafe-feel ko na yun pala yung dahilan kung bakit may guide talaga sila based on Quran, based on Bible. So nagkaroon, sympathy and empathy development. Personal growth po yan. And pangatlo po is, dahil sa event na to, is magkakaroon po tayo ng improved relationships. Dahil naunawaan at naintindihan natin ang bawat isa at magkakaroon po tayo ng respeto sa bawat isa dahil naintindihan po natin sila. And that moment, magkakaroon po tayo ng improved relationship sa bawat isa. Yun lang po, maraming salamat. Ay, hindi po pala ako nakapagpakilala. I am Alan Joseph de America, Barangay Kagawad of Market Site, together with my companion, Arbayan po. So, headed by our barangay captain, Cap Jaafar. Akala ko si ma'am, yung bayan kasi namin, akala ko siya yung magme-mention. Okay, so Cap Roselpin Jaafar po. Yun lang po, maraming salamat po. Okay. So maraming salamat po, sir. Yung mic pa.
Okay. May tanong dito, pero hindi daw related. So this is not related to the topic, but I would like to ask anyway. Nakaka-break po ba ng fasting yung pagpapakuha ng dugo for blood testing? Para kay Ustad Fernan. Ustad, pakisagot. Hindi siya related sa topic natin, but gusto niya lang itanong. Siguro quick lang. Nakaka-break ba daw ng fasting yung pagpapakuha ng dugo? For blood testing lang. So regarding po sa pagkuha ng dugo, kapag tinitingnan po yung kanyang amount ng dugo, meron kasing hadith ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagbabawal niya yung pagkuha ng hijama, yung pagkaping, na kung saan isa sa mga traditional na paggagamot, yung pagkuha ng dugo. So yun po, yung in that case, nakakasira po ng pagpuasa po yun. Pero in terms of kapag kaunti lamang dugo na ginagamit sa siyensya, yun po hindi nakakasira ng dugo ng ayuno. Allahu alam. Ayun. So, nasagot po, no? Kung hindi naman po mga isang balde or isang galon ng dugo ang kukunin, so okay lang po yon. Okay? So, tama po, Sheikh. Okay. So, hindi po nakakasira ng fasting kung konti lang na dugo ang kukunin. Okay. Meron pa po bang tanong, iba? Share, okay? So, if wala na, please allow me to give a final summary or reflection dito po sa ating Interfaith Dialogue series on the topic, Women of the Holy Scripture. Mga kababaihan sa yung minimin po natin sa Holy Scriptures, ito po yung Bible, ito po yung Quran, ito po yung Torah. Okay? So all of these holy books or godly books, heavenly books, we believe that they came from one source only. Okay? So we believe na yung mga women of the Holy Scriptures ay napupulutan po natin ng aral. So while Islam and Christianity have different perspectives, no? Not very different, actually very similar. Very similar on the role of women in worship, in leadership, and their role in the community. So both faiths actually, ito yung nakuha natin, no? That in both Islam and in Christianity, we recognize women's spiritual equality, no? Yung equal po ang mga kababaihan at mga kalalakihan. Kaya ngayong binanggit ni Mayor kanina at ni Ustad, yung aya tungkol sa pagkakapare-pareho. Na bakit ibinaba yung aya na yon dahil doon sa parang yung si Ummu Ammara na nagtanggol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sila ay nagjihad. So ibinaba sa Quran yung aya, sinabi ng Allah, innal muslimin na wal muslimat wal mu'minin na wal mu'minat was sadiqin na was sadiqat ila akhiril aya. Yung aya na yun, binabanggit doon na may mga kalalakihan na Muslim, may kababaihan na Muslim, may mga mananampalataya na mananampalatayang kalalakihan, mananampalatayang kababaihan. So sa aya na yun, pinagkukumpara po talaga na may mga kalalakihan at meron ding mga kababaihan. So kumbaga, equal po tayo pagdating sa spiritual belief. Okay? Sa spiritual equality natin, pantay po ang mga kababaihan at pantay po ang mga kalalakihan. Hindi dahil ang mga kalalakihan ay sa masjid nagpo-pray at ang mga kababaihan ay sa bahay lamang nagpo-pray, hindi ibig sabihin na mas mataas yung antas ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. So equal po yun. Okay? Ganun rin po sa Christian faith. And both faith also upholds modesty and dignity of women. No? Yung pag-mention kanina, kasi na-mention yung examples on prostitutes. No? Alam naman natin yung background, doon nagiging trabaho ng prostitutes. But hindi lamang po sa Bible or sa Christianity, nagiging example yung ating mga prostitutes. No? O, kumbaga,
Hindi dahil ganun yung trabaho nila is, i-judge na natin sila, ganun lang. We give them the chance. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had an encounter with women in the same line of job, in the same line of profession. May isang araw, may isang prostitute pumunta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagbigay ang Rasulullah sa kanya ng advice na para mag-repent, para magtauba. Okay? So ang nakuha nating aral doon na hindi na ang kababaihan na kapag sila ay nasa kumbaga hindi magandang sitwasyon, hindi ibig sabihin na i-judge na natin sila sa ganung uri nilang pamumuhay. Allah subhanahu wa ta'ala, our God, is the most merciful, the most forgiving, and Allah will always give chance, no, sa ating mga kababaihan. And we have also showcased the strong female role models in the scripture. Yung mga malalakas, no, mga strong na mga kababaihan na mention ni Sister Barbette, na mention kanina ni Mayor, ni Doc Nujub, ni Ustad Fernand, yung mga kababaihan. And we believe that in both traditions, women are not passive figures, but women are leaders, nurturers, and sources of wisdom and faith. And that women have contribution to society, family, and faith, and should continue to be recognized and valued in modern times. And hopefully, marami tayong natutunan sa ating interfaith dialogue ngayon. At hanggang dito na lang, hindi ko na pahabain. I would like to give back the floor to our MC, no? Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Sir Jed. So for now, may we request Ma'am Mendry and Ma'am Nor Aina and Sir Jed, we will also distribute the certificate of appreciation to our speakers. Certificate of appreciation to Fernand G. Nadrake for the generosity of time and wisdom to speak on women of the Holy Scriptures as part of the Purple Wednesday Interfaith Dialogue Series initiated by the City Government of Isabela in light of the 2025 National Women's Month celebration to advance the dialogue as a platform for the realization of a happy and dignified life for all Isabeleños. So much po for our speakers, for the generosity of time, for the talks and discussions po about the women of the Holy Scriptures. To our all participants, thank you so much po for the closing remarks. Kung sino ang nag-open, siya din daw ang mag-close. So may I call on po, Ma'am Mendry Ann Lim, to close the program. Since the beginning of this interfaith dialogue series, no, ako yung nag-open, tapos parang ako din nag-close. But anyway, so ako mismo personally, ang dami kong natutunan. Maraming salamat sa ating mga speakers, no, for today. Gaya ng sabi ni Mayor, sana hindi ito pang March lang, pang buwan lang ng Marso. We'll try our best to do this the whole year round. And ngayon na may contacts na po kami sa inyo na mga from the different religions and faith dito sa Isabela City. I hope itong, yun nga sabi ni Mayor, wag lang tolerance, but deep understanding of our kapwa. Ano ba ang paniniwala, ano yung beliefs, no? So sana na-open yung mind natin, na gaya nga ng sabi ni Mayor kanina rin, na di naman lahat ng pupunta ng heaven yung nasa religion lang natin, but pwede kahit sino. It's open for all. May pwedeng bumili ng ticket lahat, no? So ang ticket natin ay goodness, no? Goodness in our hearts, and yun lang, 'di ba? Kasi lahat naman tayo dumadaan lang dito sa Earth, Mother Earth. So wala lang, I'm so happy. Ako mismo, ang reflection ko today, it's a happy day na may increase in knowledge, and hopefully, we
reflect it not only hanggang knowledge but in our actions and deeds as Muslims and in our own faith, no? So, yun lang, hindi ko na pabain. I-announce ko lang siguro for next week or definitely not the last, but for the month of March, our topic will be faith and responsibilities. So, medyo, paano yung relasyon ng dasal ka ng dasal? Tapos, wala kang responsibilidad sa kapwa mong tao, sa community mo, no? Sa bansa mo as Pilipino. So, mga ganon na klaseng questions and topics naman yung ating pag-uusapan. So, again, maraming salamat sa lahat ng dumalo ngayon. See you po next week for another interfaith dialogue. So, thank you so much. Isa TV Production. Your only island TV channel.